Amen. Thank you, Sister Heavenly Grace Alianige Lagman. Maraming salamat sa inyong buhay. Sino excited ngayong hapon na to? Ayan. Grabe yung tanong ni Kuya Jello kanina, no? Sino yung mayroong pang hangover sa nangyari last week? Sino yung hanggang ngayon hindi makakalimutan yung ginawa ng Panginoon last week? Amen. One week long celebration. Then yung Friday natin. Sino kasi nandito ng Friday? Yung worship night natin. Sino gusto pang makaranas nun? Mag-attend kayo ng prayer meeting natin. Palagi po nating nararanasan sa atin pong prayer meeting ang mga ganyang pagkakataon na pinaparanas ng Panginoon ang kanya pong presensya. At ngayon, pakisabi sa katabi mo, Merry Christmas! Ang bilis ng panahon, no? Sibin nyo, break na yung Katniel. Pasko na. Parang kailan lang. Nandyan tayo celebrating yung goodness ng Lord sa 2023. Ayan, hindi tayo tumigil, pasalamatan ng Panginoon. Imagine hanggang ngayon, buhay ka. Pakisabi naman sa katabi mo, buhay ka ba? Yeah. Mukha bang buhay yan? Alright. And since December na, pakisabi, December to na nga. Siyempre, meron tayong bagong series. Alam niyo ba kung ano pag-uusapan natin ngayon? Siyempre, about sa Pasko. Pasko na eh. Ayan, yung pinaka-theme natin, overall theme natin for this December is Celebrate Jesus. Celebrate Christmas. Yan. Nakakagwapong ano yun, eh, no? Celebrate Jesus and celebrate Christmas. Sinong excited na mag-celebrate ng Pasko? Sino dito magpapaskong malamig ang simoy ng hangin? Kahit gaano kalamig yan, ang Panginoon ang yayakap sa'yo. Mamaya, marami tayong pag-uusapan. Marami tayong titirahin ngayong hapon na to. Sa mga issue na nangyayari ngayon, makaka-relate tayo sa mga yan. Alright, and for us to really celebrate wonderfully ang ating pong Pasko, dapat meron tayong spirit ng Christmas. Dapat alam natin yung pinaka-meaning. Okay, on kung sino ba talaga, ano ba yung dahilan, bakit tayo nagse-celebrate ng Pasko. Alam niyo ba yung meaning ng Mass? Di ba? Christmas, Christ then Mass. Yung Mass meaning yan, celebration. And you cannot fully celebrate kapag meron kang something na dala-dala sa puso mo. Kaya nga yung pag-uusapan natin ngayong hapon na to is celebrate Christmas with a spirit of forgiveness. Pakitanong naman yung katabi mo, nagpatawad ka na ba? O sige, tanongin mo naman yung sarili mo. Tapikin mo yung sarili mo, huwag mong pakalakas. Nagpatawad ka na ba? Pinatawad mo na ba si Daniel? Daming galit eh. Hindi, tanong lang. Tanong ko lang. Baka kasi hanggang ngayon, nanggigigil ka eh. Si Andrea kasi ganito. Okay, so we don't know the whole story. Pero magpatawad tayo ngayong hapon na to. Ang sabi dito, check natin ang sabi ni Billy Graham. An unforgiving spirit not only fails to solve anything, but it acts like a poison on our souls. You cannot harbor anger and bitterness in your heart without bringing great harm to yourself. Ito yung sinabi ni Billy Graham. Billy Graham is siyang well-known evangelist. Okay, sa buong mundo kilala siya. At ang sabi niya, hindi lang daw, yung unforgiveness, yung hindi pagpapatawad, ang sabi niya, hindi lang siya, it doesn't fail to solve anything, pero meron din siyang ginagawang harm sa sarili mo. In other words, para mas magets natin siya, ganito siya. Alam mo yung parang uminom ka ng lason? Meron ba nag-try? Huwag niyong i-try, ha? Huwag niyong i-try. Kapag uminom ka ng lason, tapos sina-expect mo na yung kaaway mo, siya yung mamatay. Siyempre, hindi siya ganon. Sinong mamamatay? Ikaw. And scientifically, kapag merong unforgiveness sa puso mo, kapag meron kang anger, bitterness sa puso mo, nagtitrigger yan para mabuhay yung cancer cells. Okay, tama ba to, Doc? Ayan, sa mga medical field dyan. Nagtitrigger yan kapag sobrang galit ka, ina-anxiety ka, nanggigigil ka. Ayan, tinitrigger doon niya yung mga cancer cells sa buhay mo. So, gusto nyo bang magka-cancer? O, magpatawad kayo. Magpatawad tayo. Ngayong hapon na to, I hope and I pray na lahat tayo dito, kung meron sa inyong mga tangan-tangan sa puso nating kabigatan, magpatawad po tayo. Ang sabi sa Luke 2:13-14, suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth
Peace to those on whom His favor rests. So itong kwento na to, kung babasahin niyo yung buong Luke, ito yung after mapanganak ni Jesus sa Luke chapter 2. So napanganak siya. At the same time, yung mga shepherds, nasa field sila, binabantayan yung mga flocks nila. And then, pagkapanganak niya, binalutan siya ni Mary, nilagay siya sa manger. Merong nagpakitang angel sa mga shepherd natin. And for you to know, nagkaroon po ng matindihang concert dito po sa lugar kung nasaan yung mga shepherd natin. Yung mga shepherd po, nung time nila, hindi fabulous yung trabaho nila. Yung mga shepherd, nung time na to, para lang malaman natin, sila yung pinakamababa sa community. Sila yung pinakamabaho sa community. Basically, sila yung pinaka-outcast sa community. Pero alam nyo ba yung ginawa ng mga angels? Nagkaroon sila ng engranding concert sa harapan ng mga shepherds. Imagine, ano ba yung pinakasikat na nagko-concert ngayon? Blackpink? Ano na? Taylor Swift? Ayan, si Taylor Swift, no? Katniel. Hanggang mamaya, babarahin ko yan. Alam mo yan, yung mga sikat na mga bandang kakilala ninyo, River Maya. Ayan, kaso wala si Perf, no? Alay Perf, perfecto. So, wala nang masayang grande pa dun sa concert na naranasan ng mga shepherd. You know why? Alam nyo ba yung kinakanta ng mga angels that time? Actually, these angels, ang sabi niya sa NLT, ano sila? God's armies. Ayan. God of the angel armies. Yan yung mga angels na bumaba. They are singing Gloria in excelsis Deo. Alam niyo yung kanta na yon? Kantahin niyo na lang. Gloria. Gusto kong kantahin eh. Gloria in excelsis Deo. Glory to God in the highest heaven. And ang sabi nila, peace on those on whom His favor rests. So, ang ibig bang sabihin nito, kuya, nagdala ang Panginoon. The moment na pinanganak siya, nagdala siya ng kapayapaan sa buong mundo? Hindi. Nagdala siya ng kapayapaan sa mga taong tatanggap sa Kanya. Hindi lahat. That's why, para lang magets natin, no, hindi lahat tinawag na anak ng Diyos. Lahat mahal ng Diyos, pero hindi lahat tinawag na anak ng Diyos. Bakit? Sino lamang yung tinawag na anak ng Diyos? Yung mga tumanggap kay Jesus as their Lord and Savior. Same thing as with this one. Yung mga magkakaroon lamang ng kapayapaan or peace na, alam mo yung magkakaayos, magkakabati ang tao tsaka yung Panginoon. Yung mga tumanggap lamang kay Kristo. So, hindi lahat mararanasan ito. Bakit? Kasi hindi naman lahat tatanggapin si Kristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. So, sino ba yung makakaranas ng peace na to? Ang sabi ng James 4:6, but He gives us more grace. That is why the Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Yung mga may kababaang loob. Yung mga humble. Sino yung humble? Sino yung humble dito? Magtaas na kamay. Ayan, medyo nakalimutan na natin yung topic natin. Bakit tayo naging humble? Kasi fully dependent tayo sa Lord. Yan yung humility. Sino ulit yung humble? Yung iba ayaw talaga magtaas. Yako, humble ko. Okay. Kaya tayo naging humble. Bakit? Kasi we are fully dependent on what Jesus Christ did on the cross of Calvary. Ibang topic yan. Pag-aralan nyo na lang sa mga naging past topics po natin. And we can have peace with God, which means yung forgiveness ng Panginoon. Okay? Kasi nga separated tayo because of sin. But because of the forgiveness that Jesus Christ gave, okay, dahil sa krus ng Kalbaryo, yung mga tumanggap sa Kanya, sila lamang yung makakaranas ng totoong kapayapaan. Alam nyo ba, kaaway tayong lahat ng Panginoon dati? Alam mo ba yon? Hindi mo ngayon, alam mo na. Ikaw, tsaka ako, wala tayong ginawang mabuti para mahalin tayo ng Diyos dapat. Pero minahal niya tayo. Kahit na naging kaaway niya tayo, mahal niya tayo. Romans 8:5, basahin nyo na lang. While we were still sinners, kapag sinner ka, namumuhay ka sa kasalanan, kaaway ka ng Diyos. Pero praise God kasi binigay niya yung buhay niya para sa iyo at saka para sa akin. And hanggang mamaya, uulit-ulitin natin to. Yung kapatawaran na binigay ng Panginoon sa atin, available siya for each and every one of us. Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Meron tayong peace. Bati na tayo ng Lord. Alam niyo yung mga bata, kapag nag-aaway sila, di kita bata. Bakit? Kasi nag-break yung Katniel. What's up? Yan. Mamaya, tirahan ko rin. Cloud chaser ako eh.
Titirahin ko yung issue na yun mamaya. So, ayaw po mag-umpisa. Sana ako magkwento. Katniel pa more. Pambira kaya. Check mo yung Facebook mo, Katniel. Instagram mo, Katniel. Baling. Alam nyo, bati na tayo ng Panginoon dahil sa ginawa ni Kristo. Okay, maayos na tayo, restored na yung relationship, lalo na sa mga tumanggap sa Kanya. Sabi na 2 Corinthians 5:18-19, all this is from God, galing sa Panginoon, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ. Imagine, ikaw at ako nagkasala ka. Nagkasala ako, nagkasala tayo. Pero sino yung nagbayad? Si Kristo. Ginawa niya yon. Bakit? Sa isang dahilan, kasi mahal ka niya. And He gave us this ministry of reconciliation. Ano yon? Not counting people's sins against them. Ang sabi diyan, and He committed us the ministry or the message of reconciliation. Alam nyo, kapag nagsishare ka ng gospel, kapag merong lumapit sa'yo, nagkamali, syempre it's okay to correct that person. Pero don't condemn any person. Huwag mong i-condemn ang tao. Imagine, may lalapit sa'yo, Kuya Zap, nakabuntis ako, Kuya. Ilan taong ka na kasi? 7. Pabira, 7. Kuya, nakabuntis ako. Ilan taong ka na? 18 pa lang po, Kuya. Nag-aaral pa po. Pero lumapit. Alam mo yung sinabi ko sa kanya, mali yung ginawa mo. Pero magpatuloy ka. Kasi ang sasabihin ko, o yan, malibi ka kasi. O yan, bastos ka kasi. Alam mo, impyerno ka kanyan. Palagay nyo, babalik? Kunyari may lumapit sa akin, Kuya, addicted ako sa drugs. Anong gagawin ko? Mag-high, fly ka dyan. Anong gagawin ng tao? Kaya siya lumapit sa inyo para humingi ng tulong. And para ipakita niya si Jesus, He is accepting this kind of people. Bakit? Kasi ikaw mismo naranasan mo yon. Not counting people's sin against them. Sasabihin mo, syempre nagkamali ka, hindi tama yung ginawa mo. Pero dapat magpatuloy ka sa Panginoon kasi mahal ka niya. Ito yung ministry na meron tayo, hindi condemnation. Pero sa mga nagko-condemn po sa sarili nyo, no, kung meron pa nagko-condemn sa mga, meron kayo nagawa, kinakondemn mo yung sarili mo, patawarin mo na yung sarili mo. Mamaya, pag-uusapan din po natin yan. Ang sinasabi ko lang dito, don't put salt sa sugat. Masakit eh. English kasi yun eh, nakalimutan ko. Ayan. Hindi, wag mo lang samutan. Don't put fuel on the fire. Ha? Yan. Katniel kasi eh. Therefore, my friends, ang sabi dito, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sin is proclaimed to you. Dahil sa ginawa ni Kristo, bakit namin kailangan sabihin yung maraming verses na to? Para lang i-establish natin that without Christ, walang forgiveness of sins. Okay? Without Jesus, without that cross, without the shedding of blood, there's no remission of sin. Kaya namin sinasabi to, para lang pare-pareho tayo ng ground na tatayuan ngayon. And para lang din masabi ko sa inyo, na kapag iniisip, binabanggit, dumadating yung season ng Christmas, hindi lang natin ifo-focus yung sarili natin dito sa part na merong bagong gamit, merong bagong sapatos, merong bagong damit or anything else. Ifo-focus din natin siya that Christmas, hindi lang siya puro giving. Meron din siyang forgiving sa Christmas. Hindi lang siya puro bigayan ng material. Pagbibigay din siya ng kapatawaran at pagpapatawad. Kasi ito yung ginawa ni Kristo. So at least, madadagdagan na hindi lang pala puro ganito. Kasama din yung pagpapatawad sa mga panahon ng Pasko. So Kuya Zap, after ng Pasko, di na kami bati ulit. Bahala kay Kembeyo. Okay? Siyempre, dapat tuloy-tuloy na yon. Christmas is a celebration of God's forgiveness to mankind through Christ Jesus. Yan yun eh. Ito yung pinakabuod ng Christmas. Meron ako sa search, mamaya na lang din. So if you want a life full of peace and celebrate Christmas with joy, you must forgive as God forgave you. Magpatawad ka kung ano ka pinatawaran ng Panginoon. Sino ditong naniniwalang pinatawad na siya? Taas na kamay. Pinatawad ka na? O, magpatawad ka na. Uy, patawarin mo na siya. Hindi naman niya sadya eh. Nakita lang sila sa Spain. Sesegwayan ko lang, no? Mabilis lang to. Sige, silensyo.
Alam nyo ba, ang daming naghiwalayan ngayon? Sara Labati. Ninitang boyfriend, asawa na. Richard Gutierrez. Naghiwalay. Moira. Jason. Sino pa? Jason Gomez, na? At niya palang girlfriend. Sino ba? Si Mami Junicia. Hindi, yung bago na lang. Yung pinaka-latest, si Daniel tsaka si Kat. No, si Catherine Bernardo. Alam niyo bakit? Hindi kasi si Kristo yung sentro. Kapag yung relationship, pakatandaan niyo ito. Ulit-ulit namin sinasabi, ngayon meron lang proof. Pinakita lang ng Panginoon na kapag hindi siya yung sentro ng relasyon, walang mangyayari. Walang mangyayari. Imagine, 11 years, 27. So 16 years old sila na. 15, 16 years old sila na. For 11 years, you've spent time with this person. Tapos maghihiwalay kayo. Sayang. Kaya kung naghintay sila ng right process, kaya kung nag-undergo sila ng proseso ng Panginoon, hinintay yung timeline ng Panginoon. Anong meron? Kasalan. Ganyan palagi yung diretso niyan eh. Ngayon pipili kayo. Mag-undergo ka ba ng right process? Or mag-enjoy ka for a meantime, then maghihiwalay din kayo? Pili kayo. E-enjoyin mo ba yung regalo ng kasal ng Panginoon? Or magkakamali ka tapos magsisisi ka? And then you will spend your half of your life, most half of your life, with this person, tapos walang kasalang mangyayari. Tapos walang kasalang magaganap. Imagine, ang tagal nun. 11 years. Nagjujolen pa lang ako nun eh. Hindi, bakit ganyan yung impact na nagawa ng Katniel? Pati matatanda eh. Imagine mo, CEO namin. Mag-CEO kami na bing lalaki kami. Dahil Katniel. Meron pa nagsabi sa CEO namin ganito. Ngayon, alam na nila yung pakiramdam ng Aldab people. Ang hirang yan. Hindi, check nyo lang. Kapag hindi ka nag-undergo ng right process, sayang. Sayang. At saka check nyo to sa mga lalaki, maging sa inyo ng mga babae, kung hindi rin marriage yung end goal ninyo sa relationship, wag na kayong makipag-relationship. Listen to this. Kung yung end goal ninyo, hindi lang din yung kasalan sa harapan ng altar, wag na kayong mag-boyfriend and girlfriend. Kung gusto nyo pan-display, bili kayong Barbie doll. Bili kayong aso. Okay? Bakit? Para maiwasan yung mga unnecessary pain. Ulit-ulit tayo kasi. Ay, sa mga nagbi-BTM dyan, meron ako naririnig sa inyo, ha? Amin pa more. Magpatawad tayo kung paano tayo pinatawaran ng Panginoon. Patawarin na natin si Daniel. Nagkamali si Daniel, nagkamali si Kat. Di ko alam sino nagkamali sa kanila. Nadadamay kaming mga matitino eh. Yes, sir? Ang hirap ng gwapo tapos matino ka tapos nasa ganyang season. O sige, kayo na lang yung pangit kung gusto nyo. Ako gusto ko gwapo ako eh. Hindi, di ba? Imaginein mo niyan. Ang dami na nag-question sa mga boyfriend nila. Ikaw Ikaw, subukan mo lang. Sa mga lalaki, ini-invite ko kayo. Sali po kayong BTM every Sunday, 6 p.m. po yan. Para po matuto kayo. Tsaka GTL. Meron din silang GTL. Wala na. Ay, nag-disband na pala kami. Hindi. Bukas. Meron tayong BTM bukas. Forgive us the Lord, as God forgave you. Nang sabi ng Ephesians 4:31, get rid of all bitterness. Wag na kayong magalit. Wag na kayong maging bitter kay Daniel. Rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God, through Christ, has forgiven you. Alam niyo pa paano tayo makakapagpatawad? Kailangan lang nating isipin na una tayong pinatawad ng Lord. Uys. Thank you. Kailangan nating balik-balikan na una tayong pinatawaran ng Panginoon. Forgive one another, just as God through Christ has forgiven you. Alam nyo, naging available yung forgiveness or makakapagpatawad tayo sa ibang tao dahil lamang sa katotohanan na una niya tayong pinatawaran. Alam nyo ba? Wala naman tayong ginawa para mapatawaran tayo. Every good deeds
na ginagawa natin without Jesus Christ, nagsilbing dumi ng tao sa harapan ng Diyos. Sorry sa word. Ganyan karumi yung mga good deeds na ginagawa natin without Jesus. Pero hindi kayang mag-bring ng forgiveness yung bagay na yun. Kaya nga, yung mga nagpe-penitensya, baka meron pa nagpe-penitensya sa inyo, ako na lang yung babarog sa inyo. Paluan tayo, 2x2. Yung mga nagpe-penitensya, hindi naman nakakapagbawas ng kasalanan yan. Imagine, para mas maging madugo yung likod mo, anong gagawin nila? Iinom ng Red Horse. Wow! Amazing! Para mas madugo, iinom ng Red Horse. Para mas malakas yung loob, iinom ng MP. Wow! Perfect! Tapos, yung ginagawa nila, panata. Tapos, imagine niyo to, no? Bibigyan ko lang kayo ng trivia. Doon sa mga nagpapalaspas, every palaspas na nahulog, 1 taon yun. Imagine kung nahulog lahat. Kunyari, 100 na lang. Nahulog lahat. Paano mo gagawin yun? Hindi na natin kailangan gawin yun, mga kapatid. Kailangan lang natin humingi ng tawad kay Kristo. Yun lang. Kuya Zam, papatawarin na ako nun? Yes. Ganun lang kasimple yung forgiveness ng Lord. Huwag mo nang gawing komplikado. Kuya Zap, kailangan basahin ko yung Bible, kailangan umiyak ako ng dugo para mapatawaran. No. Just ask for God's forgiveness. And He is so generous na ipaparanas niya sa iyo. Hindi lang yung forgiveness, even yung kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. Sabi ng next verse po natin, no? Colossians 3:13. Make allowance for each other's faults and forgive one another, anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive other people. Mag-usap-usap tayo ngayon. Make allowance for each other's fault. Sino dito yung nagkamali na? Magtaas ng kamay. Sino dito yung nagkamali na? Sige lang, taas lang ng kamay. Pero pag meron nakagawa ng mali sa'yo, kala mo sino tayo? Diyan direct, nakapagsabi yun. Paspas mo pa yung buhok mo eh. I'm gonna block you. You're not my friend anymore. Wow! Hindi ka nagkamali. Perfect ka. Nagkamali yung nanay mo, yung tatay mo, makasigaw ka, wagas. Wow! Nagkamali yung kaibigan mo. Tapos ikaw, you're not my friend. Seasonal friend ka lang. Arte? Seasonal friend. Never ka ba nagkamali sa buhay mo? Merong nasabi, for example, sige, dito na lang, ako na lang. Hindi ko na gagamit si Kuya Radley. Ako na lang. Meron akong mga maling grammar dito eh. Tapos tatawanan mo, Kuya Zap, magpastorya po mo. Mag-preach po mo, kaya babo, kay kalya. Makanya mag-grammar, makanya mag-English. Yung tao ngayon, tanya pa mo kataba. Di ka nagkamali, ever? Alam mo agad yung Mississippi na spelling? Bakit sinabi ng Panginoon to? Bakit nasa Bible to? Para makita mo. Kung ikaw hindi ka perfecto, don't expect other people na maging perfecto sila sa lahat ng gawa nila. Nagkamali. Sorry. Pasensya. Pero huwag mo tignan yung tao na parang sa isang pagkakamali niya, yun na yung nakikita mo sa buong buhay niya. Let's not look at people that way. Kuya Zap, ang sakit ng ginawa niya sa akin. Alam mo ba yung ginawa mo kay Jesus? Seryoso? Seryoso ka ba? Sa mga offended na tao, shout out. Sa mga tao na hanggang ngayon galit, shout out. Hindi, kasi baka merong mga galit sa akin sa inyo. Shout out sa inyong lahat. Praise God kay Lord. Kasi yung ginawa mo sa Kanya, hindi naman din matatawaran. Bakit mo pinipili? Bakit natin pinipili, tayong mga tao, na mamuhay sa unforgiveness? Kung tayo, pinatawad lang naman tayo ng Panginoon. Kaya nga totoo yung sabi ni John Bevere, offended people often forget that they were once forgiven. Yung mga taong offended, kung meron po sa online na offended hanggang ngayon, para sa inyo din to. Kung hanggang ngayon offended ka, nakakalimutan mo minsan kang pinatawad ng Panginoon. Kung meron man sa atin dito, we are offended once sa buhay natin or na-offend tayo, regardless kung papaano. Paalala ko lang po, nagkamali din tayo. Nagkasala din tayo. Magpatawad tayo kung papaano na nagpatawad ng Panginoon sa atin.
And remember this, forgiveness is a commandment. Pakatandaan nito, forgiving other people is a command na galing sa Panginoon. Utos po siya. Ano yung ginagawa natin sa mga utos ng Diyos? So basically, you not forgiving that person is you being disobedient child of God. Ikaw, nagiging disobedient ka sa tatay mo, sa ama natin na nasa langit, kapag hindi tayo nagpapatawad. Kaya kapatid, patawarin na natin si Daniel. Okay? Ginagamit ko lang si Daniel, pero meron kayong tao sigurado na na-offend kayo. I am offended by the church. It's not the church that offends you, it's the people inside. Either ways, we were offended by people. Sa mga nasaktan, umalis, bumalik, praise God. Palagay nyo ba, hindi kami nasasaktan? Palagay nyo ba, masaya kami kapag mayroong umaalis? No! We were offended by the church. We are offended as well. We just chose, we chose not to stay there. Bakit? Kasi pinatawad kami ni Kristo. I am not acting here, dito sa harap na to, being holier than thou. No! Nagkakamali din po kami. Actually, kagabi lang sa sayo namin, na-correct din po ako eh. Meron nagsabi, kuya, ganito, ganito, ganyan. Oh, shucks, sorry. Kasi nandyan na pala ako dun sa part na yan. Salamat. Nagpasalamat ako dun sa tao. Bakit? Kasi na-correct ako eh. Naitama yung part na yun eh. Lahat tayo nagkakamali pa rin. Pero kung pananayuan, yung offense, dahil merong ginawang hindi tama sa iyong tao, ang sabi nga ni Pastor Jun sa meeting namin, wala tayong karapatang hindi magpatawad. Pakisabi to sa sarili mo, wala kang karapatan na hindi magpatawad. Patawad ka na. Para sa din yun. Luke 6:37, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. You want to be forgiven? Then forgive. Magpatawad ka. Matthew 6:14-15, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive, ang sabi dyan, others their sin, your Father will not forgive you your sins. Hindi ka rin mapapatawaran sa kasalanan mo. At saka ito lang yung sigurado ako. Walang merong sakit ng loob na nasa langit. Ito real talk. Walang nasa langit yung may sakit ng loob. Imagine, nasa langit ka, nandun yung kinaiinisan mo. Kunyari lang ha. Tapos nakita mo, hindi ako mag-worship dyan. Doon ako sa other side. Doon ako doon sa may river. Walang ganon. Alam niyo yung nasa langit, nagmamahalan. Yung mga nasa langit, nag-worship yan. Busy sa kaka-worship sa Lord yan. Kaya, ikaw kapatid, kung meron ka sakit ng loob, mapakaninong tao man yan, ngayong oras na to magpatawad ka. Patawarin mo yung tao na yun. If you want to live a life full of peace and celebrate Christmas with joy, you must second forgive from the heart. Patawad ka galing sa puso. Hindi lang puro nguso, puso. Magpatawad tayo. What does it mean to forgive from the heart? Ano ba yung ibig sabihin yan? In-explain yan sa Matthew 18:32-35. Then the king called in the man he had forgiven and said, "You evil servant, I forgave you tremendous debt because you pleaded with me." Sige, basahin na muna natin bago natin bigay yung ano. Shouldn't you have mercy on your fellow servant just as I had mercy on you? Then the angry king sent a man to prison to be tortured until he had paid his entire debt. Then your next verse, that's why my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart. So ito yung kwento niyan. Merong isang hari. Meron siyang servant na merong utang sa kanya na malaki. Okay? And then lumapit itong servant niya na to kasi dati yung pambabayad, kapag hindi ka makakabayad ng utang mo, ang gagawin nila, kukunin yung anak mo, yung family mo, yung lahat ng meron ka, pati yung mga pamilya mo, mga anak mo, asawa mo, then magsiserve sila hanggang mabayaran mo yung utang na meron ka. So itong servant na to, sabi niya, pasensya na po kayo. Sorry, my bad. Di ko kayang bayaran yung utang. Nagmakaawa siya, lumuhod siya sa harapan. Because nagkaroon ng pity, naawa, yung hari sa kanya, anong sabi niya? Sige, pinapatawad na kita. Yan. Sige, huwag mo nang bayaran yung utang mo na yun. And then, eto yung nangyari. Paglabas nung hindi na pinagbayad na utang, lumabas siya, nakita niya naman yung tao na merong utang sa kanya. Alam niyo kung anong ginawa niya? Dahil hindi makabayad itong tao na to, pinakulong niya. Para hanggang sa mabayaran niya yung utang niya.
Makabusit na. Mamaya pag-aaralan natin yung kwento niya kung gaano kalaki yung difference. Kaya dyan lumabas yung thought, yung phrase ng ang sabi ng hari sa kanya, "You evil servants, pinatawad kita. Pero ikaw hindi mo kayang patawarin yung tao na yan." To comprehend this verse, check natin yung context niya. Dito sa Matthew 18:15-17, "If another believer sin against you, go privately and point out that offense." Check natin to. Kapag merong nagkasala, nagkamali, gumawa ng masama sa iyo, ang sabi dyan, point out that person in private. Kausapin mo yung tao na yon. I-correct mo. Ngayon, kung totoong mahal mo yung tao, mahal mo yung kaibigan mo, ang sabi niyan, i-correct mo. Huwag mong i-condone. Ay, nagkasala. Ay, nakainom ka. Sama mo ko next time. Ay, nagkamali ka ba? Okay lang yan. Bawi next life, Lods. Kung talagang mahal mo, i-correct mo. Kasi yan yung sinasabi ng verse eh. If another believer sins against you, kung meron man nakapagsalita ng masama sa'yo, kung meron nakapanira sa'yo, ang sabi dyan, go privately. Huwag mo siyang ipahiya. Hoy! Kausapin mo, pwede ba kitang kausapin saglit? Tapos ang sabi dyan, and point out the offense. Kausapin mo siya, sabihin mo sa kanya. Kaya nga ako, palagi kong ginagamit din yung example ko nung nag-CEO kami kina Jansen, no? Sama ko si Jansen, si Andre, si Rocky, then nasa Facebook nun si Kyle. Nag-CEO kami, see you. Kasi para lang po makakita ninyo, no? Hindi ko kino-correct ng pa-cute-cute lang yung mga CEO ko. Alam ni Jansen yan, alam ni Naives yan, alam ng mga CEO ko. That time, nag-start pa lang kami. So, meron sinabi si Jansen sa akin. Kasi palagi ko siyang kino-correct nun eh. Sabi niyo, ay, hindi nyo naman kilala si Jansen, no? Huwag na siyang kilalanin. Yun, yung nasa likod. Yun, yung tumatawa. Yan. Meron siya sinabi sa akin, sabi niya, "Kuya, medyo thank you kitang correction, makanyan. Pero medyo sinobra ka kitang part niya ini." Ay, sabi ko, "Thank you." Sorry ko, then magpasalamat ko. Same as nabing kitang may correct ka ako. Bakit? Kasi hindi kami perfecto. Yung mga forerunners nyo, hindi perfecto. Pero kung nakikita ninyo na mali, for example, 2 years na kayo hindi nagsisiyo. Ang bira naman. For example, 1 month straight, hindi kayo nakakapag-see you. Pwede nyo kausapin yung forerunner ninyo. "Ate, kuya, bakit po hindi na tayo nakakapag-see you? Ano pong reason?" Kasi pwede ninyong i-point out yun eh. Meron sila nagawa sa inyo, pwede ninyong kausapin. Pero huwag kayo yung dalos-dalos na, "Ika-demonyos ka." Huwag naman ganon. Go privately. Ang sabi diyan, if that person listens and confesses it, you have won that person back. You have won that person back. Pero yung pinaka-ano niyan, yung next verse niya, pero kung hindi, magsama ka ng 1 or 2 witnesses. Bakit? Kasi yan din yung ginagawa nila ng Old Testament and others with you and go back so that everything you say may be confirmed by 2 or 3 witnesses. Para lahat ng mga sasabihin mo, pagko-correct mo, or pag-encourage na gagawin, meron nakakakita. Bakit? Alam niyo yung uso ngayon, lalo na sa mga kabataan? Baligtaran. Baligtaran. Kaya kang baligtarin sa salita. Pero alam ng Diyos kung ano yung tama. Kaya sabi ng verse na yan, magsama ka ng witness mo. Kapag kinorek mo, na-correct, praise God. Pero kapag hindi, correct mo minsan pa. Tapos magsama ka na ng witness mo. Kapag hindi pa rin, ang sabi ng next verse natin, but if you aren't if the person still refuses to listen, take your case to the church. Sumbong na ka. Then if she or she won't accept that church decision, treat that person as a pagan or a corrupt tax collector. Treat that person as a unbeliever. Sabi sa ibang salin. So Kuya Zab, hindi na natin sila papapasukin ng church. Hindi. Ano bang ginagawa natin sa unbelievers? Pinagpe-pray. Pinapanalangin natin non-stop. So kung merong tao na kinorek mo, ayaw pa correct, ituring mo yung tao na yun bilang unbeliever siya. Not for us to treat them as an outcast, but for us to treat them, okay, na pinapanalangin natin sila ng buong puso. Palagi. Pero sa atin naman, I hope, sa ating lahat, YDC, kapag kinorek tayo, nagpapakorek tayo. Salamat sa 8 nagpapakorek. Ayan. Masakit yung correction eh. Masakit yung correction, pero kailangan. Alam nyo kapag may nag-correct sa inyo, ako, yun yung ginagawa ko dahil nga ito yung naituturo sa atin ng Biblia at saka ng mga leaders natin. Magpa-correct ka, then magpasalamat ka sa nag-correct sa'yo. Anong ibig sabihin nun? Merong pakialam sa'yo yung tao na yun. Mahal ka ng tao na yun. Huwag kang maniniwala sa kaibigan mo na nagkakamali ka na, sinusulsulan ka pa, tapos sasabihin niya mahal ka niya.
kaya kita mahal. Kaya kita sinusuportahan kasi mahal kita. Hindi. Yung tunay na pagmamahal, merong correction yan. Nakuha po ba? Nakakasabay ba? Ayan. Ang sabi nga, forgiving from the heart means correcting a brother with love. Making an effort to get along with a brother, even if she has or he has hurt you. Kahit na sinaktan ka, kahit na merong ginawang masama sa'yo, huwag ka magalit. Try mo pa rin makipag-get along. Try mo pa rin, alam mo yon. Kasi ganyan naman yung ginawa ni Kristo sa atin eh. And ang sabi dito, it's not necessary for you to ask for His forgiveness. Listen to this. Magbabasagan tayo ng mga maling mindset dito. It's not necessary for you to ask for His forgiveness since you weren't the one who sinned. Okay. Karang ating relationship. Sa mga may plano mag-relationship, even sa mga kaibigan ninyo, huwag kang humingi ng sorry kung hindi ikaw yung nagkamali. Hindi biblical yun eh. Ang sabi nung binasa natin kanina, point out to this person yung pagkakamali niya. Hindi niya ibig sabihin na kapag lumapit ka dyan, humingi ka ng sorry para maayos na. Ikaw naman, kung nagkamali ka, magpa-sorry ka. Yung pride mo mataas pa sa'yo eh. Biblical to. nasa word ni Lord to. It's God's will for you to release forgiveness regardless. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon na makaranas ka ng kapayapaan. So, uulitin lang natin. Kung meron kayong mga ka-relationship, check nyo to. Kung meron kayong mga kaibigan, or lalo na sa family, check nyo to. Kapag nagkamali yung tao, kokorek mo, sasabihin mo, love, baby ko. Ayan. Dear, baling. Okay, kunyari, nagkamali siya. Tanggalin natin yung mindset na ganito. Sige na, sorry na lang para magbati na tayo. Hindi daw tama yon. Ang sabi ng Bible, i-point out mo yung mali niya. Dear nga kayo na. Dear, medyo sinobra ka soft drinks ng din, dear. Nagkamali ka doon, dear. Ganyan. Tapos, sabihin mo sa kanya, oh, ito yung mali mo, kailangan maitama ito. Dear, dapat makanta. May ka-points tayo naman gini. May kaganti. Hindi, biblically, kailangan sabihin natin yung mali. At kailangan na magpatawad tayo kahit hindi pa sila humihingi ng tawad. Pero kung tayo yung nagkamali, mag-sorry tayo. Actually, sa relationship, ang sabi nila, palaging lalaki yung hindi nagsusorry. Tama ba yan? Hindi man. Kung alam nyo lang. Dapat pareho. Kung sino yung nagkamali, mag-sorry. Kung ikaw yung tama, sabihin mo, nagkamali ka dyan. Ikaw naman, pag mali ka, huwag mong, hindi kita usapin. Hindi kita papansinin, bahala ka dyan. Ikaw na yung nagkamali. Gusto mo, siya pa yung mag-ano sa'yo? Siya pa yung lumambing? Mga lalaki, lalaban tayo. Ito yung tama. May nga video na ako. Yung sinenda na yung asawa ko kayo. Hindi, kasi ito yung tama. Ito yung tinuturo ng Bible. Kasi kapag kami nagkakamali, nagsusorry din naman kami. Hindi ba? Ay, bahala kayo. Ako nagsusorry ako pag nagkamali ako. Gusto nyong gera, no? Kung gusto, eto. Kung gusto mong pumasok sa relationship, dapat matuto kang mag-sorry. Pag nagkamali ka, huwag mong itaas yung pride mo. Okay? Okay? Clear ba? Clear ba tayo dyan? Nakakasunod? Okay. Nasigawan ka ng nanay mo, mag-sorry ka. Kasi meron ka nagawang mali, kaya ka sinigawan eh. Labhan mo to. Hugasan mo to. Mamaya na lang. Isa! Dawala! Mag-sorry ka. Kasi alam nyo bakit? Ang daling mag-sorry sa kaibigan kapag meron ka nagawang mali sa kanila. Pero sa parents natin, ang bigat ng salitang sorry. Kailan ka last time na humingi ng tawad sa parents mo?
kanina, meron kang ginawang kasalanan kanina, ha? Pero praise God kung nag-sorry ka. When was the last time na humingi ka ng sorry sa Kanya? Alam niyo yung gagawin ng mga magulang, sobrang mahal tayo, ikaw na yung nagkamali, ikaw na yung nagbuisit. O sige na anak, kain ka na. Ikaw naman, kakain ka lang. Nakakapal, ka man mag-sorry. Na ano ito? Magpatawad tayo at humingi tayo ng tawad. Nakuha ba? Yan yung ano ng Pasko ng Christmas. Then Peter asked Jesus, tinanong ni Peter si Jesus. Sabi niya, sige, pakita mo na natin. Then Peter came to him and asked, Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times? Medyo magpabiboy pa Peter Lord, ilang beses? Di ba 7 times? Anong sagot ni Jesus? No, not 7 times. Jesus replied, but 70 times 7. Can you do the math? Ilan yon? 490, pero hindi ibig sabihin na magbibilang ka hanggang 490. Teka lang, nakaka-399 ka na. Ang ibig sabihin niyan, kada nagkakamali, nagkakasala, humingi ng tawad, ano sabi ni Lord? Patawarin mo. Magpatawad ka. Magpatawad ka. Pakisabi sa katabi mo, magpatawad ka. Check natin, balikan natin yung kwento. Balikan natin yung kinuwento ko kanina, yung parable of the unmerciful servant. Makikita natin yan sa Matthew 18:21-35, hindi na natin babasahin. Pero basahin nyo na lang, sobrang gandang parable na sinagot ng Panginoon. Check natin sa pera. Bilang pera yung naging utang ng unmerciful servant na to. Yung utang niya, nandyan ba? Wala, no? So, sasabi, ay, galing talaga ng mga ano natin, no? Yung utang ng servant dun sa hari, 31.2 billion pesos. Yan yung wage debt, yung debt ng unmerciful servant. Pero, kung kukunin natin sa sweldo sa Middle East, aabot yan ng 93.6 billion pesos. Pero yan, ito yung Philippine money. Ayan. Yan yung utang niya, ha? So, humingi siya. Ang sabi niya dun sa hari, patawarin niyo po ako, hindi ko kayang bayaran. Anong sinabi ng hari? Sige, wala ka ng utang. Sarap nun. Imagine, 31.2 billion. Tapos ang sabi niya, go. Sige na, wag mo nang bayaran yung utang mo. Uy, sarap nun. Okay, nakita niya yung merong utang sa kanya. Ito yung tao na merong utang sa kanya. Pakita po natin yung next. Yan. Greek, 100 denarius usually. Ito yung total ng tao na merong utang sa kanya, 50,000 pesos. Hello? 50,000 pesos. Anong ginawa niya dun sa merong utang sa kanya? Pinakulong. Hanggang sa mabayaran. Kaya nga galit na galit yung hari Imagine! 31.2 billion. Ang sabi dyan, compared to the unmerciful servant's debt, wala man lang 1%. 0.00016% lang. Yung difference. Pero hindi niya pinatawad. Alam niyo ba, mayroong significance to. Bakit pinakita sa atin? Bakit tinuro din sa amin to? Para lang makita natin kung gaano kabigat yung kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. Actually, it cannot be compared with numbers. Kanina nag-worship, kasi kanina nagre-review ako din, kanina nag-worship tayo. Sobrang umiiyak lang ako sa Lord. Sabi ko, bakit mo ako petawaran makanyan? Nanong gewa ako wari kaya ka. Alam niyo yung sagot ng Panginoon sa akin? Wala, mahal lang kita. Wala, mahal lang kita. Sabi ko, yung line ng kinanta natin, Jesus, beautiful Savior, actually sa cross wala nang maganda sa Kanya. There's no beauty in Him. Why? Because of your sins. Because of our sin. Because of the sin of the world. Kaso tayo, minsan kala natin sino tayo Hindi mo kayang patawarin yung tatay mo, yung nanay mo, yung pinsan mo, kapatid mo, kasi meron silang ginawa sa'yo, yung kaibigan mo, yung tao na to na nangako sa'yo pero hindi niya ginawa. Hindi natin kayang patawarin. Kapatid, paalala ko lang pinatawad tayo ng Diyos. Pinatawad po tayo ng ating Panginoon. Yung sakit ng loob, hindi natin makokontrol yung gagawin sa atin ng mga tao. Pero kaya natin kontrolin yung maging response natin. On how do we respond to certain things. Merong nag-offend sa'yo, na-offend ka, masakit
Pero sinurrender mo sa Panginoon. Nasaktan ka, masakit eh. Kaya ka nga nasaktan eh. Pero ibinigay mo sa Panginoon. Iba yung pinili mo na manatili ka dito sa sitwasyon na to. Alam nyo, kailangan nating palaging balikan. Yung isang kwento sa Bible din, no, na ako palaging ginagawang storya dito, si Kuya Radley eh. Si Kuya Radley parang baliw kapag nag-worship yan eh. Kaya winahanap. Pag-ibig sila ng dagat. Pero kapag nag-worship lead dyan, parang baliw yan. Sila Kuya AJ, wah! Eh, may emotion lang. Hindi, ganyan lang nila kamahal yung Panginoon. Ganyan lang nila na-realize na pinatawad ako ng Diyos at ibibigay ko yung buhay ko sa Kanya. Kaya nga kapag nag-worship ka, bahala ka sa buhay mo kung ganyan-ganyan ka lang. Yung mga tao na yan, forgiven much, love much. Dahil nakita nila that they were forgiven sa mga kasalanan na ginawa nila kung mag-worship sila sa Panginoon, grabe. So, yung mga nagsasabi na, ay, puro yung emosyon yan. Bahala kayo, i-judge nyo kung gusto nyo. Pero yung mga tao na yan, I can assure you guys, ginagawa nila kasi mahal nila yung Panginoon. Yung mga nakikita ninyong nag-worship lead dito, hey, guguhit na dyan, nawawala na ng boses, kakasigaw, kakatalon. Lalo na last week, kaya nga, every after ng fourth service, nag-iiyakan yung mga yan eh. Kasi nakikita nila si Lord yung nag-sustain sa kanila. At ginagawa nila yan para sa Panginoon. I appreciate you guys sa lahat na nagpagal. Palakpakan natin ang Lord sa buhay ng lahat ng mga nagpagal. Grabe. Solid yung ginawa nila para sa Lord, man. At nakita naman natin. Nakita natin na sobrang successful. Pero ang sinasabi ko lang dito, ang sabi dito, no, forgiving others from the heart is equal to God's forgiveness. Sarap niya. Forgiving others from the heart is equal to God's forgiveness. And merong hinabol si Pastor Manny dito. Ang sabi niya, to love God deeply, yan, is to acknowledge the gravity of your sin. To love God deeply, para mamahal natin ang Panginoon. Ang sabi diyan, you need to acknowledge the gravity of your sin. Alam niyo ba kapag nahihirapan kayo magpatawad, tignan niyo yung cross. Tignan niyo yung cross. Bumalik lang kayo dun sa cross. Kuya Zap, hindi mo naman naiintindihan yung sakit ng ginawa niya sa akin. Kuya, wala akong kalaban-laban. I was taken for granted. Kuya, paano ko papatawarin yung tao na to na sinira yung buhay ko? Check mo na lang kung paano ka pinatawad ng Diyos. Palagi lang tayong bumalik doon. Mahirap magpatawad? Mahirap. Pero kaya natin dahil ginawa na ni Kristo sa atin. Palagi lang tayong bumalik dito sa krus na to. Diyan lang. Pero huwag kayong pumunta dito kapag gusto nyo magpatawad. Magpila kayo, eh. Ang sinasabi ko lang, alalahanin mo, gaano kabigat yung kasalanan mo that it took Jesus' life para mapatawaran ka. Alam nyo, huwag nyo lang kakalimutan to. Si Kuya Radley, baliw na baliw sa krus eh. Totoo man, he is so in love of what Jesus Christ did on the cross of Calvary. And so are we. Dapat ganyan po yung maging standing po natin sa buhay po natin. Alam mo yung kapag nababanggit yung cross, nababanggit yung pangalang Jesus, naaalala mo yung ginawa niya, wala ka nalang gagawin kundi magpasalamat. Lord, thank you. Gagaga ko nang din, sabi ko, Lord, kalugod mo ako. Basura yung buhay ko dati. Pero pinatawad niya ako. Anong karapatan kong hindi magpatawad ng iba? There was this one time, wala naman yung asawa ko dito, nasa baba siya. Sana di niya ako naririnig. Andiyan siya? Hindi, wala siya dito ngayon. Nanulaba, no? May tsayo. There was this one time, meron kasing nangyaring sobrang rough things that had happened to her, no? Sa mga kasama dito noon. Then, may siyako kaya, sabi niya, gagawa siya ng notebook. Tapos sabi niya, paano kaya ibibigay kay ano to? Sabi ko, for the longest time, balo ko nila okay. For the longest time, alam ko, hindi sila maayos, meron silang magulo yung nakaraan na nangyari sa kanila. Pero sabi niya, paano kaya mabibigay kay ano to? Uy, sabi ko. Tapos chinat niya. Nag-usap sila, nagpaplano sila na mag-meet, ganyan-ganyan. Sabi ko, grabe. Grabing forgiveness yun.
Actually, meron dito, hindi ko na lang babanggitin kung sino, napag-aralan natin nun about forgiveness din. Merong ginawa sa kanya yung sobrang importanteng tao sa buhay niya. Pero anong ginawa niya? Hindi man lang siya nagtanim ng sama ng loob. Anong ginawa niya? Pinatawad ko lang. Kuya, hindi ko nga alam bakit ko kayang patawarin itong tao na to, pero yung ginawa ko, pinatawad ko lang siya. Wala kang nararamdaman na galit. Kuya, wala man. Bakit? Kasi that person acknowledge yung gravity ng kanyang kasalanan na pinatawad ng Panginoon. Kaya siya nakapagpatawad. At sa atin, paulit-ulit lang nating maririnig, magpatawad po tayo. Bakit? Kasi una tayong pinatawad ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen ba? So, mamaya, meron tayong gagawin. Pangatlo, if you want a life full of peace and celebrate Christmas with joy, you must forgive by faith. Ito yung totoo. Merong mga pagkakataon. Nauubo tayo. Merong mga pagkakataon na hindi natin kayang patawarin yung tao dahil meron siyang, thank you, Ate Lynn. Wala nang kape. Narinig niyo yun? Sabi niya, mamaya, ha? Witness, ha? Sabi ng Bible, let your yes be yes and no be no. Thank you in advance. We need to forgive by faith. Magpatawad tayo by faith. Bakit? Kasi for example, ngayon, sinuntok ako ni Kuya Radley, subukan, no? Hindi, kunyari, sinuntok niya ako. Siyempre, forgive ko siya, pero daily, merong lies na, hindi, galit ka pa, ganyan-ganyan. Ang gagawin ko, everyday magpo-forgive ako by faith. Hindi, pinatawad ko na siya, pinatawad ko na siya, pinatawad ko na siya. Eh, wala ka matumbukan na, sir. Buti na mo. Bitakot ako biglagya ka. Luke 17:3-6. So watch yourselves. If your brother or sister sins against you, rebuke them. O, di ba? I-correct nyo. Itama ninyo. And if they repent, forgive them. Kapag humingi ng tawad, patawarin ninyo. Huwag nyo lang itaas yung pride ninyo. Ay, thank you. Minervisya na ako magaling. Katas na pa mo. Kinigan mo, higit pa mo. Tapos na ba tayo? Patawarin ninyo kapag humingi ng tawad. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent. Anong sabi nung pinaka-last? You must forgive them. Kahit pa ilang libong beses na magkamali yan. Ay, sorry. Anong gagawin mo? Pinapatawad na kita. Kuya Zap, mahirap. Anong gagawin mo? Pinapatawad na kita. Pinapatawad na kita. Ang sarap lang lumabas sa bibig ng isang Kristiyano na kahit gaano kasakit yung ginawa sa kanila, ang sasabihin niya, pinapatawad na kita. Alam niyo ba, meron lang ako naalala ngayon, no? Napanood ko lang to sa Facebook. Street preacher siya. Sinasabi niya lang, mahal kayo ng Panginoon. Merong dumaan, sinapak siya sa mukha. Malakas. Alam niyo sinabi niya, I love you, my brother. Imagine, sinapak ka sa mukha. Ang ginagawa mo lang, you are proclaiming the gospel. Tapos ang ginawa sa kanya, sinapak siya. Anong naging response niya? I love you, my brother. Jesus love you, my brother. Pampihira. Ganyan dapat yung gawin natin. Kahit gaano kasakit yung ginawa sa atin, magpatawad tayo. Sabi niyan, sige, next verse please. The apostle said to the Lord, increase our faith. Imagine the apostles, yung mga apostol ng Panginoon, nung sinabi sa kanila ng Lord na every day, kung 7 times humingi ng tawad, 7 times nagkamali, patawarin nyo. Anong sinagot ng mga apostles? Lord, increase our faith. Bakit? Kasi mahirap. Kasi mahirap talaga. Real talk lang, masakit talaga. Pero ang sabi ng Panginoon, He replied, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Alam nyo ba, para lang ma-check natin kung gaano ka-imposible ito talaga, kapag nagtapon ka ng kahit anong halaman sa dagat, hindi naman yan ma-uproot. Lulutang lang yan. Imposible na yon. Pero ang sabi ng Lord, it will be uprooted. Okay? And planted in the sea. And it will obey you. Ganyan yan. And alam nyo ba, meron lang na-share din sa amin si Pastor Man, sobrang ganda lang ng mulberry tree na to. Yung mulberry tree, isa sa mga pinakamataas na tree na pwede mong makita. Pero kung gaano kataas yung tree, mas malalim yung sa baba. Mas mahaba yung sa baba niya. And ang sabi niya dito, no, yung mulberry tree, sobrang sarap nilang tignan.
Pero kapag kinain mo, mapakla. Bakit? Kasi hindi naman bees, hindi mga bubuyog yung nag-aano dyan, mga wasp. Pangit na wasp. Yung nag-aano dyan. So kapag kinain mo, sobrang pakla. Pero kung titignan mo, parang ang sarap niyang kainin. Ganyan yung unforgiveness. Yung unforgiveness, nakakapagbigay lang siya ng, napiplease ka ng unforgiveness for the certain time lang. Pero magiging pabigat sa iyo yung unforgiveness throughout. Magiging mapakla yung lasa niya. And yung kahoy na kung saan ginagamit yung mulberry tree, saan? Nung panahon na to, ginagawang kabaong. Alam niyo yung kabaong ano? Yung pinaglalagyan sa kabaong, mga patay. Mga walang hininga. So yung tao na merong unforgiveness is parang walking dead lang siya. Parang mulberry tree lang. Na yung tao na nandyan, patay lang. At tayo, mamamatay yung spirito na nasa sa atin kung patuloy na nag-harbor ka ng anger, ng unforgiveness sa puso na meron ka. Forgiveness is not based on feelings, but on faith. Dahil lang sa pananampalataya. We were forgiven. At ngayon, alam natin, we are sure of our salvation by faith. At pati yung pagpapatawad, kahit hanggang ngayon, nararanasan mo, nararamdaman mo yung sakit na ginawa sa'yo, pero patawarin mo siya. Magpatawad ka by faith. And ang sabi din dito, healing and forgiveness cannot be done by time, but by faith in Christ alone. Yung katagang time heals all wounds is not true. Time heals all wounds is not true. But forgiveness by faith in Christ Jesus can do. Ha? Dahil lamang pumili ka, pinili mo na magpatawad. Dahil lamang sa ating pong Panginoon. So mag-review lang tayo. Celebrate Christmas with the spirit of forgiveness. First, forgive us. God forgave you. Second, from the heart. And third, by faith. So, meron lang warning. Sabi dito, 1 John 4:20, if someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. Sinungaling yung tao na yan. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? Paano mo kayang mahalin yung mga tao na to kung hindi mo nga sila kayang patawarin? Alam nyo, we cannot say that we love God unless we forgive other people. Unless nakapagpatawad po tayo. And ito yung YDC verse natin, yung last verse natin, 1 John 3:15. Anyone who hates another brother or sister is really a murderer at heart. Mamamatay tao ka kapag nanatili kang galit sa isang tao. And you know that murderers don't have eternal life within them. Kagaya na sinabi ko kanina, walang tao na nasa langit na mayroong galit. Lahat ng tao na nasa langit, peaceful po yung mga yan. So, unforgiveness is also saying no to Christ. And forgiving others willingly is saying yes to Christ. Ang ganda niyan. So, ngayon, bago tayo mag-take ng Holy Communion, hihingin ko ang lahat na tumayo. I'm gonna give you a few moments lang. Sige, tayo lang tayo. Now, sigurado ako, ito yung sigurado ako. Simula kaninang nabanggit, yung salitang forgiveness, pagpapatawad, kung meron man sa inyo na meron kang kinagagalitan, meron kang may sakit ng loob, or meron kang hindi pinapatawaran, naiisip mo na yung tao na yon. And then, ngayon, I want every one of us, pikit lang tayo. Pikit lang tayo. Mabilis lang to. Then, isipin mo yung tao na yon. And then, mag-release ka ng kapatawaran dun sa tao na yan. Few moments lang. Yung tao na gumawa sa'yo na sobrang sakit. Yung tatay mo na kinagagalitan mo kasi iniwan ka. Iniwan kayo. Maybe yung mother mo na hindi ka tinuturing na parang anak ka or kaibigan mo na iniwan ka. Yung tao na nangako sa'yo na nandyan hanggang sa huli pero iniwan ka. Yung mga tao na kinagagalitan mo this time, I want you to think of them and release this forgiveness sa kanila. I want you guys to be freed from that unforgiveness. Sige. Bibigyan ko yung few moments lang before we take the Holy Communion. You release forgiveness to that person. Patawarin mo yung tao na yun. Kuya, hindi siya humihingi ng tawad. Ang sabi ng Panginoon, patawarin mo yung tao na yun. You forgive that person by faith. Kahit gaano kasakit yung ginawa sa iyo ng tao na yan. Forgive that person. At makakaranas ka ng freedom sa buhay mo.
Come on. Just utter forgiveness to that person. Kung nahihirapan ka, sabihin mo din sa Panginoon, Lord, nahihirapan po ako, tulungan niyo po ako na mapatawad itong tao na to. If you are thinking about this person right now, patawarin mo itong tao na to. Kuya, ang sakit eh. Kuya, ang bigat ng ginawa niya sa akin. Kuya, hindi mo to naiintindihan. Oh, maybe hindi ko naiintindihan yung ginawa sa iyo yung tao na yan. Maybe you were taken you were taken advantage of that person. Tinake advantage ka na tao na yan. Kuya, hindi mo naman gets yung feeling eh. Yung trauma na binigay sa akin ng tao na yan. But right now, I encourage you, release forgiveness upon that person. Release forgiveness upon that person. You free yourself from that bondage. Thank you, Jesus. Father, we thank you for this time. Panginoon, nakikita mo yung mga kapatid ko, Panginoon, na nagpapatawad at pinipiling magpatawad ngayon. Lord, I pray that you comfort them, God. At Lord, salamat dahil alam ko, naranasan po nila, Panginoon, ang kapayapaan na nanggaling po sa inyo. Maraming salamat po. And Lord, every time na meron pong kasinungalingan na darating sa kanila, nagalit pa sila, na meron pa silang, Lord, anger, God, meron pa silang bitterness sa kanilang puso, Lord, you remind them, Lord, that they already released that forgiveness to that person, God. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, you comfort them. Yakapin mo po sila, Ama. Alam ko, hindi man namin naiintindihan ang kanilang pinagdadaanan, pero ikaw na aming Diyos. Lord, you know everything na kanilang pinagdadaanan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Magpatuloy tayo sa ating pagpupuri sa Lord. Habang ginaguide tayo ng ating mga communion ushers, ililid tayo ng ating worship team sa ating pagpupuri sa Panginoon. And if you want more time, we can worship God. We can do that. We can release forgiveness as we worship